Okay, so ganito yung tutorial kung paano gamitin yung system. Una, i-run muna natin yung system para mapunta tayo sa login form. Once na andito na tayo, parehas lang yung function niya sa pag-function ng system before na add yung recommendations. So, try natin mag-login. Makikita mo dito na nak-login na tayo and nasa left side yung ah, main menu form natin. Dito makikita natin yung iba't ibang buttons and bawat isa sa kanila may kanya-kanyang function. So, dito muna tayo sa View Outpatient Information. So, dito na tayo mapupunta sa Outpatient Basic Information Form. And sa pag-add ng record is kailangan yung pindutin Add Record. So, dito, pwede kayo mag-add ng bagong record. Kunwari, Test 1, yung name. Family Health Test, Test, and Test. Dito sa Select Address, may mga pagpipilian dito. Kunwari, piliin na lang natin Backnor East. Yung birth date, pili na lang tayo ng random. Yung gender, lagay naman natin as male. And civil status, lagay naman natin as single. Ang ginawa ko dito, pinaghalo ko yung patient basic information form galing sa animal bite record at dun sa outpatient record natin. So, kapag pinindot nyo yung save, sasabihin niya record saved successfully. Kapag pinindot nyo yung clear, lahat ng nandito, mag-clear, and kapag pinindot nyo yung cancel, hindi siya mag-a-add ng bagong record. So, pindutin natin OK, and mapupunta na tayo dito sa outpatient basic information ulit, and makikita natin yung name. Yung bagong record na kaka-add lang natin. Makikita natin sa name na test 1 yung in-add natin kanina, and makikita natin dito yung date added niya. So, try naman natin i-edit tong record. Para ma-edit tong record, kailangan nyo lang i-select yung record and pindutin yung edit record. After nun, mapupunta na kayo dito sa edit patient's basic information. Nagkaroon ako ng typo dyan, pero ayusin ko na lang mamaya. So, dito sa edit patient basic information, makikita nyo yung mga information na in-add natin kanina. Kunwari, gawin nating test 2 ito. Kapag sinave natin, makikita na dapat natin na nag-change yung name niya. Ngayon, dito na tayo sa pag-add ng diagnosis, service, at ng animal bite treatment. So, para magawa yun, kailangan nyo muna i-select yung record and then click yung Add Clinical Care. Dito, sasabihin niya, Add Clinical Care to Record OPD 0003. And makikita nyo dito kung anong klaseng clinical care ang pwedeng ma-add dito sa system natin. So, kung dito sa diagnosis, mag-select muna tayo ng doctor. Itong dalawang doctor na to yung available dun sa RHU ng Burgos. So, kunwari si Dr. Salamida muna, at kunwari sa November 21 kayo nagpa-diagnose. Lagyan natin dyan, test 1, and i-save natin. Makita natin dito, kapag view natin, at kapag pinili natin ang diagnosis, nandito na yung diagnosis niya. Para mag-add ng bagong clinical care sa record, pindutin nyo ulit tong Add Clinical Care and yung diagnosis. Once na nandito, type nyo yung next na diagnosis ng pasyente. Mag-select naman tayo ulit ng different na doctor and mag-select tayo ng different na date. Kapag sinave natin to, ma-add dapat siya dito sa loob ng View Diagnosis. Makikita nyo na lahat ng diagnosis history itong isang pasyente. Next naman is yung sa pag-add ng service. Makikita nyo na magkaparehas lang sila ng pag-add ng diagnosis. Pero this time, separate siya. May separate kasi siya na table sa bawat clinical care na pwedeng ibigay sa isang pasyente. So, try ulit natin mag-add ng another service para makita nyo na magkaiba sila. Ayan. Makita nyo magkaiba talaga. Ayan, no? Dr. Salamida, Dr. Brusela, and Dr. Salamida and Dr. Salamida. Ayan. So, magkaiba sila. Mapapansin nyo rin dun sa... Next naman is yung sa pag-add ng bite treatment. Saka lang magpapakita itong form na to kapag yung ina-add yung bite treatment is bago. So, kunwari nakagat siya ng aso sa November 23, maglagay na lang tayo dito ng random na numbers para mabilis lang. And dito, katulad ng last time, pwede kayong mag-add ng specific kung anong allergy niya or previous operation na na-receive ng pasyente.
and ma-add siya dun sa database. Pwede ka rin mag-select dito ng multiple na past medical histories. Dito naman sa mode of animal bite exposure, lagay na lang natin dito nibbling and licking of wounded or broken skin. Next is yung category. Lagay na lang natin as category 1 and yung treatment, lagay na lang natin yung dalawa. Lagay natin sa chief complaints as test. Save natin. And kapag view natin to, makikita natin lahat ng information na in-add natin kanina. Pansin mo, yung chinek nating allergies at yung tinype nating test magkahiwalay, pero nag-add ako ng function para pagsamahin sila kapag i-add na dun sa loob ng database. Ngayon, gusto nating i-update yung treatment na na-receive ng pasyente sa animal bite. Pindutin lang yung bite treatment after i-select yung record, and then mapupunta na kayo dito sa form na to. Nagkaroon ng limitation sa loob ng Visual Basic kung saan hindi magpapakita yung naka-select na dating treatment. So, kailangan mo talagang i-check isa-isa ulit. Yan. I-try natin i-check hanggang sa third rabies vaccine shot and i-save natin. Magpapakita dapat kapag binew natin to na hanggang third rabies vaccine shot na siya. Okay. So, punta naman na tayo sa edit clinical care. Kunwari mag-edit tayo ng diagnosis, makikita natin dito yung mga diagnosis na in-add natin kanina. Kunwari si test 1. Gagawin natin siyang test 3 and iibahin natin yung doctor into Dr. Brusela. Karoon na naman ako ng typo dyan, pero ayusin ko na lang mamaya. After nun, mag-add na tayo ng, i-change natin yung date, kunwari November 1, and i-save natin. Dapat magpapakita na dito na nabago na. Yan, no? Test 3, November 1, and Dr. Brusela. Ganun din sa edit service, pwede din tayo magbago dito. Kunwari yung test 2, gagawin natin test 4, gagawin natin Dr. Brusela, and gagawin natin November 21 yung date. Save natin, and kapag view natin, dapat magpapakita yun. So, Dr. Brusela, November 21, and test 4. So, ganun lang yung pag-edit. Sa bite treatment naman, ayun. Magpapakita muna siya ng, wait lang, papakita ko sa inyo ulit. Magpapakita muna siya ng please review and check previously saved options in the checklist. So, ang ibig sabihin niyan, yung mga checklist box kanina, nawala na yung, yung mga dati nilang naka-check and kailangan mo na namang i-add. So, kapag pinindot natin yung OK, mapunta tayo dito and mapapansin nyo yung mga checklist box na naka-check kanina ay hindi na naka-check ngayon. So, try natin i-check na lang lahat ng treatment. Yung category, set natin ng 3. Huwag na natin i-check yung allergy, i-check na lang natin yung DM. And gawin na lang natin exposure to bats ito. Kapag sinave natin, dapat makikita natin yung bago nating inedit dito sa view by treat. So, pansin nyo hanggang 4th rabies vaccine shot na ito DM, yung mode of animal bite exposure na change na rin. So, doon naman na tayo sa pag-delete ng record or pag-recycle. Ito sa pag-recycle, ayan, sasabihin niya, are you sure you want to recycle the selected record? If you press yes, hindi niya tatanggapin. Dahil may mga foreign key na connected dito sa isang record na to. So, anong ibig sabihin nun? Kailangan muna nating i-delete lahat ng clinical care na connected using the patient ID nitong record na to. Sabi dito, please recycle clinical care of the record before recycling this record. So, pindutin natin yung OK and i-recycle muna natin yung mga clinical care na na-receive nila. So, dito muna sa diagnosis, para ma-delete ito, select the record you want to recycle and then recycle clinical care. Recycle natin yung diagnosis. Ayan. So, wala na yung diagnosis niya. Pero, hindi mo pa rin yan pwede ma-delete. Dahil, hindi mo pa na-recycle yung service at yung bite treatment niya. So, once na-deleted na lahat yun, i-recycle na natin to, press yes, and then sasabihin niya, record has been recycled successfully. And ngayon, mapapansin nyo, wala na yan dito. So, open na natin yung view recycle bit. Makita natin dito yung test 2 na dinelete natin kanina, pero hindi mo to pwedeng i-delete kasi child records found. Pero pwede mo tong ma-restore. So, try nating i-restore. Ayan. Pansin natin, restored na siya dito. Pero try muna nating i-recycle kasi may gusto pa akong ipakita. I-reload natin to by closing and opening it ulit. And then, mapunta na tayo dito. So, punta muna tayo sa View Diagnosis Recycling din. And once na
Once na nandito ka na, mapapansin nyo itong mga in-add natin kanina. So, kapag pumunta tayo sa View OPD Recycling Bin, hindi mo to pwede ma-delete kasi may child records pa siya. Yun yung mga records na ginagamit yung patient ID as a foreign key dun sa ibang table. So once na nandito ka na sa View Diagnosis Recycling Bin, hindi mo rin siya pwede ma-restore kasi wala yung parent record niya, which is yung patient information record. So, para ma-restore to, yung diagnosis, this works the same as with yung service and yung animal bite treatment, okay? So, para ma-restore yun, kailangan mo munang i-restore yung parent record, which is itong test 2. So, restore muna natin. And once na na-restore na natin, pwede na nating ma-restore ito. Pwede na rin nating ma-restore itong service. And pwede na rin nating ma-restore itong animal bite treatment. Ayan. Mapapansin nyo, dito na ulit si test 2. And pwede nating ma-view ulit lahat ng service, diagnosis, and yung bite treatment niya. So, try nating i-delete ulit. Ayan, try natin i-delete. And punta na tayo sa recycling bin. So, para ma-delete naman lahat, kasi hindi siya ma-delete hanggat meron pa yung child records niya, kailangan nyo munang unahin na i-delete yung diagnosis, yung service, and yung animal bite treatment. Ayun. So, punta na tayo sa View OPD Recycling Bin. And once na dinelete natin to, ayun, wala na siya. So, yun lang yung mga bago kong na-add, pero ipapakita ko pa rin siguro yung yung at least yung backup and restore lang. Kasi yung mga ibang function naman dito, parehas lang sila. So, dun sa backup and restore, kunwari mag-add tayo ng bagong record, random na lang ilagay ko. Address, ulit. Yan, save natin to. Tapos, try natin i-backup. And mapupunta na tayo dito. So, i-rename na lang natin to backup tutorial. I-save natin. And then, may magpapakitang backup successful with yung location ng backup folder. Once na na-backup na natin, try natin tong i-delete. So, yan. Wala na siya dyan. Try nating i-restore naman ngayon. So, backup tutorial. And sasabihin niya, database restored successfully. Ngayon, andito na siya. Ayun. Hindi na siya deleted. So, gumagana pa rin lahat yan. Pare-parehas lang yung function ng about us, itong logs, nitong view account manager, at yan lang pala. Pero nag-add pa ako ng another feature kung saan hindi mo siya pwedeng i-close by pressing X kasi kailangan mong mag-logout para may ma-generate na log report for logout. So hanggang doon na lang muna.